Nahumaling siya sa isang nurse. Sino ba namang hindi? Relax ka lang dyan at ikukwento ko sa'yo. Si Roy, isang graphic designer. Bigla-bigla na lang may pinapagawa sa kanya, kahit Biyernes na. Tapos, yung manager niya, si Nancy, paalis na para mag-dinner with friends, pero si Roy, stuck sa trabaho. Ang sakit, no? Tapos, may isa pang project na biglang na-move yung deadline, kailangan na agad. Grabe, ang pressure. Pero si Roy, todo bigay pa rin, kasi gusto ng company niya magpasikat sa client. Pero syempre, pagod na si Roy. Tapos, yung boss niya, medyo apologetic, kasi kulang sila sa tao. Ang daming nag-resign dahil sa mababang sahod at sobrang workload. Pero sabi ng boss, konting tiis na lang, mag-hire na daw sila ng bagong designers. Si Roy, wala namang choice kundi magtiis. Pero sabi niya, gagawin niya ang best niya. So, eto na, si Roy biglang nagising sa clinic. Akala niya anghel yung nakita niya, pero nurse pala. Si Abby, yung nurse, nag-alaga sa kanya. Sobrang pagod kasi si Roy, nawala ng malay sa trabaho. Buti na lang may guard na nagdala sa kanya sa clinic. Si Abby, todo check sa kanya kung may concussion ba siya o wala. Mabuti naman at wala, pero pinayuhan siyang magpahinga at uminom ng gamot kung sumakit ulo niya. Si Roy naman, todo pasalamat kay Abby. Medyo may konting kilig vibes din sila, parang may something, di ba? Tapos, sa office, yung kasama niyang si Bro, kinamusta siya. Sabi ni Roy, pagod lang talaga siya. Pero yung bro niya, todo kwento tungkol sa magandang nurse sa building nila. Si Abby yun, obviously. Tapos, nagbiro pa yung bro niya na baka agawin niya daw si Abby kay Roy. Medyo may tension din sila dun, parang may crush si Roy kay Abby, pero si bro, nagjo-joke lang. Eto na, medyo may kabastusan na to, pero sige, kwento pa rin natin. So, si Roy at yung bro niya, nag-uusap tungkol sa magandang nurse na si Abby. Medyo nahihiya si Roy, kasi baka isipin ni Abby may gusto siya sa kanya. Tapos, yung bro niya, todo encourage na kausapin niya si Abby. Sabi pa ng bro, isipin mo na lang gusto ka niya, tapos bigyan mo siya ng chance na makilala ka. Medyo bastos yung mga sinabi ng bro, pero alam mo na, typical bro talk lang. Tapos, tinuruan pa si Roy kung paano mag-practice sa isang babaeng nasa gym. Sabi ng bro, ipikit mo muna mga mata mo, isipin mo siya, nakangiti, lumalapit, tapos mag-offer siya na maging spotter mo sa gym. Parang may konting imagination exercise na nangyari, pero ang ending, si Roy, nahihiya pa rin. Pero sabi ng bro, kaya mo yan, bro? Ano pa hinihintay mo? So, eto na. Si Roy at si Abby, nag-uusap ulit sa clinic. Si Roy, nagreklamo na masakit ang kamay niya dahil sa maling pagbuhat ng barbell sa gym. Si Abby, nag-suggest na bumili siya ng wrist support. Tapos, biglang nag-share si Abby na yung ex niya, ganun din ang nangyari dati. Medyo nagulat si Roy nung nalaman niyang single si Abby, pero si Abby, sabi niya hindi siya nag-e-entertain ng suitors kasi madali siyang umibig at feeling niya, tanga, siya pagdating sa love. Pero si Roy, sabi niya wala siyang time para sa love, busy sa work. Pero si Abby, todo biro na dapat daw niyang i-check yung puso ni Roy kasi baka may problema. Tapos, si Roy, nag-offer na ihatid siya pauwi since kakalipat lang niya sa bagong apartment at nahihirapan siya mag-commute. Si Abby, pumayag naman. Medyo may konting kilig vibes na ulit sila, di ba? Eto na, si Roy, nasa fantasy mode na. After niya ma-add si Abby sa social media, bigla siyang nag-imagine ng convo nila. Parang nagtatanong siya kay Abby kung bakit niya siya in-add, tapos nagbiro pa siya kung gusto ba niyang maging kaibigan lang sila o higit pa. Medyo may konting landi vibes na, di ba? Tapos, sa imagination ni Roy, nagtatanong siya kung ano gagawin nila kung magkaibigan sila. Sabi niya, kahit ano. Tapos, biglang nag-imagine si Roy ng mga maiinit na eksena kasama si Abby. Pero syempre, fantasy lang ni Roy to. Pagkatapos, si Roy, nasa office ulit, pero this time, super stressed na siya. Si Nancy, yung boss niya, nagagalit kasi may revisions yung client sa social media campaign nila. Tapos, si JB, yung kasama niya, todo asar pa kay Roy, parang wala siyang pakialam sa workload ni Roy. Grabe, toxic talaga sa office. Si Roy, todo trabaho. Pero yung mga kasama niya, parang wala lang.
Tapos, biglang nagtanong si JB kung saang floor yung clinic, kasi sumasakit daw tiyan niya. Pero si Roy, ayaw sabihin kasi baka maaga sa kanya si Abby. Sabi pa ni JB, gusto niya raw ma-meet yung magandang nurse, referring kay Abby. Habang si Roy, nagkunwari na di niya alam at busy daw siya. Eto na, si Roy, nagkakalat na naman sa clinic. Nagpa-staples siya ng daliri, tapos si Nurse Abby, todo alaga sa kanya. Medyo nahihiya si Roy, pero may konting attempt siyang mag-invite kay Abby na kumain kasama niya. Kaso, bigla siyang kinabahan at hindi natuloy. Sayang naman. Pero si Abby, parang okay lang, todo asikaso pa rin kay Roy. Pagkatapos, si Roy, nagtatry na mag-open up kay Abby. Nagtanong siya kung mahilig ba siyang magbasa ng libro, tapos nag-attempt siyang mag-invite sa kanya sa bagong bookstore. Kaso, bigla siyang kinabahan at hindi natuloy. Sayang naman. Pero si Abby, parang interested naman, kasi nagtanong siya kung bakit. Sabi ni Abby, baka swerte siya sa love kung malas siya sa work. Pero si Roy, feeling niya malas lang talaga siya sa lahat. Tapos, biglang nag-share si Abby na temporary lang yung trabaho niya dito, at malapit na siyang umalis. Medyo nalungkot si Roy, kasi si Abby na lang yung inspiration niya para pumasok sa work. Sabi pa niya, pag umalis ka, baka mag-resign din ako. Ang sweet, no? Pero si Abby, parang may mga plano na siya, kaya medyo may konting pagdududa. Eto na, si Roy, lumipad na uli ang isip. Si Abby, tinawag siya para magising sa daydream niya. Tapos, pinagalitan siya ni Abby kasi dapat nagtatrabaho na siya, marami siyang deadlines na kailangang abutin. Pero si Roy, parang hindi makapag-focus, laging naiisip si Abby. Tapos, medyo na-disappoint si Abby, Roy. Napakaduwag mo. Medyo may konting tough love si Abby, pero parang may halong concern din. Pagkatapos, habang tulala si Roy sa kwarto niya, nag-daydream na naman siya kay Abby. Sa fantasy niya tinanong siya ni Abby kung hanggang pantasya na lang ba sila. Tapos, sinabi niya kay Roy na alam niyang may gusto siya sa kanya, kasi araw-araw siyang pumupunta sa clinic kahit wala namang sakit. Ang cute, no? Pero si Roy, todo hiya pa rin, nahihiya siyang aminin yung nararamdaman niya. Tapos, si Abby, todo push na sabihin na niya yung feelings niya. Kasi baka umalis na siya bago pa siya umamin. Si Roy, nag-promise na susubukan niya. Medyo may konting pressure, pero sana magkatuluyan na sila, Roy. Tigilan mo na ang pagiging torpe mo. Eto na si Roy, nag-breakdown na sa office. Sinubukan niyang hanapin si Abby pero napalitan na siya ng ibang nurse. Pagkatapos, kinausap pa siya ni Ma'am Sheila, yung boss niya, kinausap siya tungkol sa pagbaba ng performance niya. Pero si Roy, todo defend, kasi sobrang pagod na siya at na-burn out na. Sabi niya, nag-isip na ako mag-resign. Tapos, sinabi niya kay Ma'am Sheila na hindi niya maintindihan bakit ngayon lang sila gumawa ng paraan, sobrang pagod na siya. Pero si Ma'am Sheila, nag-offer ng solution, sabi niya, magpahinga muna si Roy at magbakasyon, tapos pagbalik niya, may mga junior graphic designer na siyang tutulong sa kanya. Pero si Roy, medyo bitter pa rin, kasi bakit ngayon lang sila gumagawa ng paraan, sobrang pagod na siya. Pero si Ma'am Sheila, todo explain na hindi nila malalaman kung ano yung nararamdaman ni Roy kung hindi niya sasabihin. Tapos, biglang na-realize ni Roy na may punto si Ma'am Sheila. Sabi niya, kailangan ko palang ipahayag ang nararamdaman ko. Tapos, bigla siyang umalis, sabi niya may kailangan siyang sabihin sa isang tao. Sana kay Abby na to. Eto na, ang sweet na ending. Si Roy, naglakas loob na at pumunta kay Abby para sabihin yung nararamdaman niya. Sabi niya, simula nung nakilala niya si Abby, siya na yung nagiging inspirasyon niya sa buhay. Kahit alam niyang may mga plano si Abby, humingi siya ng chance na makilala siya ng mas mabuti. Tapos, sinabi niya na kung aalis man si Abby, susundan niya siya, kasi naniniwala siya na bihira lang ang pag-ibig at hindi dapat pabayaan. Ang sweet, no? Tapos, si Abby, todo reveal din na matagal na niyang hinihintay yung mga sinabi ni Roy. Sabi niya, at least sinabi mo. Tapos, inamin niya na may nararamdaman din siya kay Roy. Pero, biglang may twist. Hindi na aprubahan yung mga papeles ni Abby para sa plano niyang trabaho, kaya nag-leave muna siya sa work dahil sa sobrang sama ng loob. Pero si Roy, todo comfort sa kanya, sabi niya, baka hindi para sa'yo yung trabaho na yon.
Tapos, nagbiro pa si Roy na baka swerte na siya sa love kung malas siya sa career. Ang ending, nagkatotoo na sa wakas ang mga pinapantasya ni Roy kay Abby. Grabe ang jackpot ni Roy no? Baka ikaw rin maka-jackpot, kailangan mo lang mag-like and subscribe. Doy TV, hanggat sa muli.